Ako si Nena, isang nurse. 5 taon na akong naka-duty dito sa ospital. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nasasanay sa night shift. Para bang tuwing 12:00 ng gabi, may bigat na bumabalot sa paligid. Hindi lang dahil sa katahimikan, kundi dahil parang may mga matang nakatitig mula sa dilim. Ang ospital ay laging puno ng kwento. Sa araw, kwento ng buhay at pagaling. Pero sa gabi, ibang kwento ang dumadalaw. Habang nag-iikot ako, dala ang maliit kong flashlight. Rinig ang bawat yapak ng sapatos ko sa tiles. Tak, tak, tak. Paulit-ulit ang tunog. Nakatingin ako sa bawat silid. Ang karamihan ng pasyente mahimbing na natutulog. May ilan na humihilik. May ilan na umiikot sa kama. Tahimik ang lahat, masyadong tahimik. Pero sa tuwing liliko ako sa koridor, parang may sumasabay saya yapak mula sa likod. Kapag humihinto ako, tumitigil din ito. Paglingon ko, wala namang tao. Relax, Nena, bulong ko sa sarili. Trabaho lang to. Pagdating ko sa room trip 14, natigilan ako. Bukas ang pinto. Ang problema, wala namang pasyente doon. Kaka-discharge lang nung hapon. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at sinilip ang loob. Malinis ang kama, puti ang kumot, walang gamit, tahimik. Pero biglang may bumulong, mahina, garalgal, parang nanggagaling sa mismong sulok ng kwarto. Nurse, tubig. Para akong binuhusan ng malimig na tubig. Kumabog ang dibdib ko. Sinipat ko ang lahat ng sulok. Walang tao. Wala ring baso o bote na maaaring pagmulan ng tunog. Pero malinaw, boses iyon ng tao. Pilit kong nilakasan ang loob. Pagod ka lang, Nena, sabi ko sa sarili. Pero kahit anong convince ko, nanlalamig pa rin ang kamay ko. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Si Mang Lando. Pagbalik ko sa station, nadatnan ko si Mang Lando, ang gwardya. Nakaupo siya pero nakatitig sa koridor na parang may hinahanap. Lando, anong tinitingnan mo? Tanong ko, pilit na kalmado ang tono. Tumingin siya sa akin, seryoso ang muka. Nurse, may narinig ka bang boses kanina? Nanlaki ang mata ko. Boses? Anong boses? Parang may humihingi ng tubig, sagot niya. Sanay na ako rito. Madalas lumalabas yan mga bandang gantong oras. Handa na ako nakasagot. Hindi na ako nakasagot. Kung ako lang ang nakarinig, baka isipin kong imahinasyon. Pero ngayong siya mismo, ibig sabihin may iba pa. Bandang 12:30, may bantay na lumapit. Halatang balisa. Nurse, pakitignan po ang anak ko. Nagising siya, iyak ng iyak. Sumama ako agad. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko ang batang pasyente, nanginginig, halos maputla. Ate, andun po siya, nakaupo sa tabi ng kama, sigaw ng bata, sabay turo. Lumingon ako, walang tao, pero gumagalaw ang kurtina. Mahina, parang may dumaan. Lumapit ako at doon ko nakita, maliit na yapak ng paa, basa, papunta mismo sa gilid ng kama ng bata. Ang bantay, halos yakapin ang anak niya. Wala naman pong pumasok, nurse. Paano magkakaroon niyan? Baka may naglinis lang, palusot ko, pero ramdam kong hindi rin ako kumbinsido. Habang palabas ako ng kwarto, nakarinig ako ng mahinang sigaw mula sa koridor. Nena. Alam ko, nanlaki ang mata ko. Tumingin ako sa kanan. Walang tao. Sa kaliwa, wala rin. Pero malinaw na tinatawag ako. Mabilis akong bumalik sa station. Halos nagmamadali ang hininga. Umupo ako at uminom ng tubig. Pinipilit kong kumbinsihin ang sarili na pagod lang. Pero hindi na ako mapakali. Sa loob-loob ko, naisip ko, ano kaya kung hindi imagination lang? At bakit pangalan ko ang tinatawag? Napapikit ako sandali, pero sa likod ng talukap ko,
nakita ko ang imahe ng isang batang nakaupo sa kama. Nakangiti, pero maputla. May aninong nakatayo sa likod niya. Napatayo ako agad. Hindi ako makasiguro kung panaginip lang ba iyon o may mensahe. Kung ikaw ang nurse na nasa night shift, tapos may maririnig kang bumubulong na pangalan mo sa ospital, anong gagawin mo? Tatakbo ka ba? O magpapatuloy sa duty? I-comment mo sa ibaba, at kung gusto mong malaman ang susunod na mangyari, siguraduhin mong nakasubscribe ka na para hindi mo mamimiss ang kasunod ng kwentong ito. Alauna na ng madaling araw sa ospital. Ito ang oras na halos lahat ng pasyente ay tulog at tanging mga nurse at gwardiya ang gising. Pero sa akin, ito rin ang oras na nagsisimula ang mga kakaibang bagay. Habang nakaupo ako sa station, naisip kong silipin ang CCTV. May access ang mga nurse para makita ang mga hallways at kadalasang ginagamit namin ito kapag may pasyente o bantay na nagreklamo ng ingay. Binuksan ko ang monitor. Sa una, normal lang. Makakita ang pasilyo, mga pintuan at ang nurse station. Pero nang i-rewind ko pabalik ng ilang minuto, nanlamig ako. May anino sa harap ng room 314. Malabo, parang bata na nakatayo. Ang problema, wala namang batang naka-admit doon. At nang lumapit ito sa pinto, bigla na lang itong nawala, parang nilamon ng dilim. Pinikit ko ang mga mata ko, huminga ng malalim. Hindi totoo to. Baka glare lang o glitch. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ako nananaginip. Tinawag ko si Mang Lando, ang gwardiya. "Lando, pwede bang pakitingin to?" Lumapit siya at sabay naming pinanood ang footage. Napakamot siya ng ulo. "Ayan na naman," sabi niya, parang hindi na nagulat. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. "Hindi lang ikaw ang nakakita niyan, nurse. Ilang beses na yan, lumabas, bata na parang naghahanap. Pero hindi mo mahuhuli pag lumapit ka, wala na." "Bata?" ulit ko. Nanlamig ang kamay. Tumango siya. "Oo," sabi nila. Anak daw ng pasyenteng hindi nailigtas dati, hanggang ngayon gumagala. Halos hindi ako makapagsalita. "Totoo bang may multo ng bata na nag-iikot sa ospital?" Hindi pa man ako nakaka-react ng maayos, biglang tumunog ang intercom. May emergency sa isang ward, pasyente na wala ng malay. Agad akong tumakbo papunta ng room 307. Naroon ang mga kasamaan kong nurse, abala sa pagbibigay ng oxygen at pag-check ng vital signs. Pinilit naming ibalik ang malay ng pasyente. Habang nakatutok ako sa trabaho, napansin ko ang isang bagay sa gilid ng kama na sa mismong sahig. May basa na naman, at ang bangsang iyon hugis maliit na yapak. Napalunok ako ng laway, pero hindi na ako nagsalita. Nakatuon kami sa pagliligtas ng buhay, pero sa isip ko, unti-unti nang bumibigat ang gabi. Matapos ma-stabilize ang pasyente, bumalik ako sa station. Doon ko nadatnan si Mang Lando, nakatayo at seryosong nakatitig sa elevator. "Nurse," mahina niyang sabi. "Kanina may bumaba pero walang nakasakay." Nalaglag ang sikmura ko. Ang elevator bumukas at nagsara papunta sa basement kung saan ang morgue. "Baka sensor lang," pilit kong sagot kahit halatang nanginginig ang boses ko. Umiling siya. "Hindi, nakita ko mismo, para bang may batang pumasok." Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang tapang, pero sinabi ko, "Lando, samahan mo ako. Titignan natin sa baba." Pagpasok namin ng elevator, ramdam ko ang malamig na hangin. Tahimik ang lahat. Pindot si Lando ng B. Bumukas ang pinto. At agad bumugan ang amoy ng formalin at disinfectant, amoy morgue. Sa hallway ng basement, sobrang tahimik. Tanging tunog ng aircon at mahinang ugong ng ilaw. Naglakad kami papunta sa pintuan ng morgue. Sarado ito, pero mula sa loob may tunog. Parang mga
yapak ng bata. Tip, tip, tip. Nagkatinginan kami ni Lando. Kita ko sa mukha niya na kahit sanay siya, hindi na rin siya kampante. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto at doon tumigil ang hininga ko. Sa loob ng morgue, sa sahig na malamig at makintab, may bakas ng tubig. Hugis ng paa ng bata, paikot-ikot parang naglalaro. At sa dulo ng silid, saglit kang nasilayan ang isang anino, maliit na kaupo, nakatalkod. "Hoy!" sigaw ni Lando, pero nang tumutok ang flashlight niya, wala na. Naiwan kaming dalawa, nanginginig, habang nakabukas ang pinto ng morgue. Mabilis naming isinara ang pinto. "Hindi na ako pababa mag-isa dito," sabi ko. Halos nanginginig ang boses. Tumango si Lando. "Tama ka, may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag. Basta tandaan mo, Nars, huwag kang papalapit kapag narinig mo ulit ang boses. Baka hindi na tayo makalabas." Umakyat kami pabalik at sa bawat takbang ng elevator, ramdam ko ang bigat. Para bang may kasamang hindi nakikita. Pagbalik namin ni Mang Lando mula sa basement, halos hindi ko maramdaman ang mga paa ko sa baba. Ang utak ko, paulit-ulit na bumabalik sa nakita ko. Aninong nakaupo sa loob ng morgue. Umupo ako sa station, hawak-hawak ang ballpen na nanginginig ang mga daliri. Sabi ng iba, natural lang na makakita ng kakaiba sa ospital. Pero sa akin, sobra na to. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang makita ng multo o marinig itong magsalita. Eksaktong 2:33 AM, tumunog ang intercom mula sa pasilyo. "Nurse!" Nanlamig ang buong katawan ko. Ang boses, mahina parang bata. Napatingin ako kay Lando at kita ko rin na namutla siya. "Narinig mo yun?" bulong ko. "Oo," sagot niya. "Pero walang tao dyan sa linya. Sarado ang extension na yun." Nang ulitin ng boses ang tawag, "Nurse! Halika!" Napansin ko ang paggalaw ng kamera sa CCTV monitor. Ang hallway papunta sa room 314. May gumagalaw na anino. Dala ng halong-halong takot at responsibilidad, kinuha ko ang flashlight at nagpasya akong silipin. Kailangan kong tignan baka pasyente. "Sigurado ka?" tanong ni Lando. Pero sumama rin siya. Habang naglalakad kami sa pasilyo, ramdam ko ang bigat ng hangin. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng aming sapatos. Pagsapit sa room 314, nakasara ang pinto. Dahan-dahan kong itong binuksan. Walang pasyente sa loob dahil matagal nang bakante ang kwartong ito. Ngunit doon mismo sa gitna ng kwarto, may maliit na laruan. Isang lumang bola na kulay pula. Bumulong ito ng pusa paalis sa amin. Biglang lumamig ang paligid. Sa gilid ng kwarto, lumitaw ang figura ng bata. Mga 5 taong gulang, payat, nakasuot ng lumang hospital gown. Maputla ang mukha at sa mata niya parang may lungkot at galit. "Nurse!" mahina nitong bulong. "Nasasaktan ako." Hindi ako makagalaw. Parang natulala ako. At ramdam kong bumibigat ang dibdib ko. Si Lando naman agad na kumilos. "Huwag kang lalapit," sigaw niya. Hinila niya ako palabas ng kwarto sabay sara ng pinto. Sa kabilang banda ng pinto, narinig namin ang pagtawa ng bata. Malamig, parang echo na galing sa ilalim ng lupa. Sa takot, bumalik kami sa station. Doon, seryosong nagkwento si Lando. "Matagal ko nang gustong sabihin sa mga bago dito, pero hindi ko magawa dahil baka nawalan ako ng trabaho." Panimula niya, pero ngayon, nakita mo na rin, dapat malaman mo. Tahimik akong nakikinig habang nanginginig pa rin ang kamay ko. Mga 5 taon na ang nakalipas, may batang na-admit dito. Matinding lagnat, komplikasyon, wala nang magulang na dumalaw. Iniwan daw siya. Sa huli, hindi siya nailigtas. "Room 314? Bulong ko. Tumango siya. "Oo." At mula noon, gab-gabi may nakaririnig ng tawag. Laging nurse ang tinatawag niya. Laging ganitong oras. Habang nag-uusap kami, biglang bumukas ang ilaw sa pasilyo. Pa-on at off. Parang may naglalaro sa switch. At mula sa malayo, may tumatakbong yapak ng bata. "Tak,
Papalapit ng papalapit. Takbo, sigaw ni Lando. Agad naming isinara ang station at inilak ang pinto. Ngunit kahit nakasara, rinig namin mula sa kabila ng salamin ang pagkatok. Maliit na kamay, paulit-ulit na kumakatok. "Nurse, papasukin mo ako." Halos bumigay ang tuhod ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Matapos ang ilang minuto, tumigil ang pagkatok. Bumalik sa katahimikan ang paligid. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi pa ito tapos. Lumapit ako sa bintana ng station. Doon, kitang-kita ko sa refleksyon ng salamin ang bata nakatayo sa likod. "Nasaan sila? Nurse, bakit iniwan nila ako?" Paglingon ko, wala na siya. Ngunit iniwan niya ang bola, nakapatong sa mesa, basang-basa, parang galing sa ulan. Pagkatapos ng nakakatakot na engkwentro sa multong bata, halos hindi ko na maigalaw ang katawan ko sa takot. Nakahawak pa rin ako sa mesa habang si Mang Lando pilit na pinapakalma ang sarili sa pagyuko at paghawak sa kanyang rosaryo. "Hindi lang ikaw ang nakakita sa kanya," mahina niyang sabi. "Pero minsan may mas masahol pa." Napatigil ako. Ano pa ang mas masahol sa isang batang multo na nakipaglaro ng 3:00 na madaling araw? Hindi siya sumagot. Ngunit sa mga mata niya, alam kong may itinatago pa siyang mas mabigat na sekreto. Eksaktong 3:07 AM, tumunog ang emergency alarm sa ikalawang palapag. Isang pasyente raw ang nawala ng malay. Bilang nurse, kahit nanginginig pa ang laman ko, trabaho kong sumugod. "Kaya mo ba?" tanong ni Lando. "Wala akong choice," sagot ko, sabay bitbit ng emergency kit. Habang paakyat kami ng hagdan, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang utak ko ayaw ng kumilos, pero ang katawan ko parang hinihila ng tungkulin. Pagsapit naming sa ikalawang palapag, agad kong napansin na may kakaiba. Ang pasilyo parang mas mahaba kaysa dati. Ang mga pinto ng mga kwarto na mga kapareho, mga itsura, paulit-ulit para bang mawalang katapusan. "Lando, dati bang ganito kahaba to?" tanong ko. Umiling siya. Hindi ganito." Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Para kaming nasa loob ng isang maze. Sa dulo ng pasilyo, nakita namin ang isang kwarto na bukas ang pinto. Doon, nakahiga ang isang pasyente sa kama. Kulay abo ang balat, halos wala ng hininga. Agad kong nilapitan at sinubukan ang CPR. "Sir, rinig mo ba ako?" Habang ginagawa ko ito, napansin kong malamig ang katawan niya, mas malamig pa sa kaysa normal. At sa bawat pagdiin ko sa dibdib niya, narinig ko ang tunog na parang pumuputok ang buto. Si Lando hindi na gumalaw sa kinatatayuan niya, para siyang estatwa, nakatitig lang sa pasyente. "Lando, tulungan mo ko," sigaw ko, pero hindi siya sumagot. Biglang dumilat ang mga mata ng pasyente, maputi ang mga mata, walang itim, at mula sa bibig niya lumabas ang boses ng bata. "Nurse, halika na." Parang tinusok ng yelo ang buong katawan ko. Umatras ako pero hinawakan ng pasyente ang braso ko. Malamig, mabigat. Si Lando sa wakas gumalaw. Inila niya ako palayo at sabay-sabay kaming maripas ng takbo palabas ng kwarto. Pero hindi kami nakaligtas agad. Ang pasilyo na dinaanan namin pabalik parang walang katapusan. Kahit anong ikot namin, bumabalik pa rin kami sa parehong pinto. "Ano to, Lando?" sigaw ko. Humihingal siya. "Trap na to. Nakita ko na to dati." Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. "Trap? Ibig sabihin hindi lang basta multo ang kalaban natin, kundi ang mismong ospital may sariling kapangyarihan." Habang tumatakbo kami, may mga aninong lumilitaw sa dingding. Mga kamay na nakalabas mula sa tiles. Umahabol, pilit kaming hinihila. May narinig din akong iyak. Hindi lang bata, kundi marami. Sunod-sunod, parang choir ng mga kaluluwa. Nang lingunin ko, nakita ko ang mga silhouette ng mga pasyenteng namatay. Nakapila sa pasilyo. Lahat sila nakatingin sa akin, sabay-sabay na bumubulong. "Nurse, samahan mo kami."
Hindi tayo pwedeng magpatalo, sabi ni Lando, hawak ang rosaryo. Nagdasal siya ng malakas at sa bawat salitang binibitawan niya, nagkakabitak ang mga sahig. Parang lumalaban ang mismong ospital. Hinila niya ako sa isang gilid at doon, parang milagro, isang pinto ang bumitaw. Walang label, walang numero. Dito, sigaw niya. Binuksan namin at mabilis na pumasok. Sa loob, madilim, maliban sa isang kandila na nakasindi sa gitna ng sahig. Sa paligid, may mga papel na puno ng Latin na sulat, parang mga orasyon. Lando, anong lugar to? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Hindi lahat ng ospital na to para sa mga buhay. May mga bahagi rito para sa kanila. Kanila? Tumango siya. Mga naiwang kaluluwa, mga hindi tinanggap at minsan nadadala rin ang mga buhay. Doon niya ibinunyag ang matagal niyang lihim. Marami ng nurse ang hindi nakalabas dito. Marami ng pasyente ang biglang nawala. Hindi dahil tumigil ang puso nila, kundi dahil kinuha sila ng ospital. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi lang multo ang problema. Ang mismong ospital parang buhay. At bago pa ako makasagot, biglang umihip ang hangin sa loob ng silid. Namatay ang kandila. At sa dilim, narinig naming muli ang boses ng bata. Nurse, dito ka na. Matapos mamatay ang kandila at narinig muli ang boses ng bata, napilitan kaming lumabas sa misteryong silid. Ang katawang ko nanghihina na, pero kailangan namin ipagpatuloy ang tanging ligtas na lugar na naisip ni Lando, ang morgue. Bakit doon? Halos pagsigaw kong tanong. Doon lahat nagsimula at doon din matatapos, seryoso sagot niya. Sa isip ko, parang lalo lang kaming papasok sa impyerno, pero wala na kaming ibang mapupuntahan. Pababa kami sa basement, mas mabigat ang hangin kaysa dati. Ang ilaw parang kandila na naupos, halos wala nang makita. At sa bawat hakbang ko, parang may sumusunod na yapak na hindi namin galing. Pagdating sa pinto ng morgue, huminga ng malalim si Lando. Saka binuksan. Malamig, mas malamig pa kaysa yelo, at ang amoy halong formalin at tubo. Isa-isa kong nilibot ang mga drawer ng bangkay. Sarado silang lahat, pero may ilang dumudugo mula sa gilid. Lando, bakit may dugo? Hindi ba dapat balot at malinis sila? Umiling siya. Hindi lahat na nandito tao pa rin. Nalaki ang mata ko. Anong ibig mong sabihin? Pero bago siya makasagot, biglang kumalabog ang isa sa mga drawer. Sunod-sunod. Isa, dalawa, tatlo, hanggang lahat ay sabay-sabay na kumalabog. Mula sa gitna ng silid, lumitaw ulit ang bata. Pero ngayon, hindi na siya mag-isa. Sa likod niya, may mga aninong hugis pasyente. Nakasuot ng hospital, gown, nakayuko, walang muka. Nurse, bulong ng bata. Bakit di mo ako tinulungan? Lumapit siya, hawak ang bola niyang pula. Ngunit ngayon, may bakas ng dugo ang bola. Huwag kang lalapit, sigaw ko sabay atras. Ngunit imbis na tumigil, ngumiti lang siya. At ang ngiti niya, yun, puno ng galit at bighati. May kasalanan ako, biglang sabi ni Lando. Nanginginig ang boses. Hindi ko nasabi agad, pero ako ang nurse noong bata pa siya rito. Natahimik ako. Ano? Iniwan ko siya. Inutusan akong bantayan siya, pero dahil sa pagod, nakatulog ako. At nang magising ako, patay na siya. Nanlaki ang mata ko. Lahat ng piraso biglang nagkaanyo. Kaya sa tuwing may multo, siya ang laging kasali. Kaya ganoon siya kaapektado. Ang bata, unti-unting nagbago ang itsura. Ang mga mata niya naging kulay itim. Ang katawan niya parang nababalot ng uso. Lando, pinabayaan mo ako, mulong ng bata. Kasabay nito, gumalaw ang mga drawer. Isa-isa silang bumukas. Mula sa loob, lumabas ang mga bangkay, mga pasyenteng may sugat, nakadilat at lahat sila sabay-sabay na bumaling sa amin. Tumakbo kami palayo, pero sarado ang pinto ng morgue. Kahit anong hila ko, hindi ito bumubukas. Ang mga bangkay dahan-dahang lumalapit. Ang bata naman nakatayo lang sa gitna, hawak ang bola niyang duguan. Nasasaktan ako, kaya masasaktan din kayo,
Bigla siyang tumalon at lumapit kay Lando. Saka ito tinulak pabagsak. "Nurse! Tulong!" sigaw ni Lando. Hawak ang liig niya habang tila may manamig na kamay na pumipisil dito. Hindi ko alam ang gagawin. Walang medisina, walang CPR, walang training na makakapigil sa ganito. Kaya ang nagawa ko, lumud ako at nagdasal. "Panginoon, kung may nakikinig, tulungan niyo kami. Hindi namin ito kaya mag-isa." Habang nagdarasal ako, biglang lumiwanag ang isang ilaw sa sulok ng siling. Isang maliit na krus ang nakaukit sa pader, naglabas ng kakaibang liwanag. Nang tamaan ng liwanag ang bata, sumigaw siya ng napakalakas. Ang mga bangkay, isa-isang bumagsak, at si Lando nakahinga muli. Ngunit, bago tuloy ang maglaho ang bata, tumingin siya sa akin. "Bakit ngayon ka lang dumating, nurse? Ang tagal kong naghintay." At saka siya naglaho, kasabay ng bola niyang naiwan sa sahig. Ngayon, kulay abo na ito, wala ng dugo, wala ng kulay. Huminga ako ng malalim, akala ko tapos na, pero kita ko sa mukha ni Lando, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. "Huwag kang magtiwala agad. Kapag nagsimulang lumitaw ang ospital na ito sa ibang anyo, ibig sabihin hindi pa tapos ang kaluluwa niya." Tumingin ako sa bola sa sahig. Tahimik itong gumulong papalapit sa pinto ng kusang bumukas. At mula sa dilim, may narinig kaming tinig na bata. "Hindi pa tapos ang laro natin." Pagkatapos naming makaligtas mula sa bata sa morgue, halos mawalan na ako ng lakas. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang nakahawak sa braso ni Lando. Ang bola ng bata naiwan sa sahig, pero sa bawat segundo parang narinig ko pa rin itong gumugulong sa isip ko. Hindi pa tapos. Kung nagpakita uli siya, ibig sabihin may susunod pa. Paano kung hindi natin kayanin? Sagot ko. Tumingin siya sa akin. Wala tayong choice. Hindi lang buhay natin ang nakataya, kundi pati ang kakaluluwa natin. Naglakad kami pabalik sa pasilyo na ikalawang palapag. Ngunit ibang-iba na ang itsura nito. Ang dating puting dingding ngayon ay kulay abo, puno ng bakas ng kamay at gasgas ng kuko. Para bang buhay ang ospital. Humihinga at nakamasid. "Lando, tignan mo to." Itinuro ko ang dingding. May mga mata. Oo, literal mga mata. Nakabukas mula sa mismong sementadong pader. Gumagalaw sila, sumusunod sa bawat kilos namin. "Huwag kang tititig," sabi ni Lando. "Kapag tumingin ka ng diretsyo, hihilahin ka nila papasok." Habang naglalakad, nagkikwento si Lando. Alam ba kung bakit maraming nurse at doktor ang biglang nawawala rito? Hindi sila basta umalis. Kinukuha sila ng ospital. Pero paano? Bakit? Tanong ko. Dahil sa kasalanan ng mga nauna, dati, ospital na ito para sa mayayaman lang. Maraming pasyente ang pinabayaan, hindi tinutulungan. Pinabayaan mamatay. Ang galit at sakit nila dito na natingnan. At ngayong bawat bagong nurse, bawat bagong muka, sinusubok nila. Napahinto ako. Ibig sabihin hindi lang multo ng bata ang kalaban namin. Buong ospital mismo. Buhay, gutom, naghanap ng kapalit. Mula sa dingding, lumabas ang isang kamay. Mahaba ang kuko at malamig na parang yelo. Hinawakan ako sa balikat. Pilit akong hinihila. "Lando!" sigaw ko. Hinila niya ako pabalik sa bigkas ng dasal. Nang tamaan ng rosaryo ang kamay, bigla itong nagliyab at nawala. Pero hindi doon natapos. Isa-isa lumabas ang mas maraming kamay. Mula sa dingding, mula sa kisame, mula sa sahig. Lahat sila umaabot. Tumakbo kami sa gitna ng pasilyo, ngunit lalo lang itong humaba, parang walang katapusan. Habang tumatakbo, narinig ko ang mga boses mula sa dingding, mga pabulong na nag-uusap sabay-sabay. "Tulungan niyo kami! Pinabayaan po kami! Sumama ka na!" At sa bawat boses, parang biglang bumibigat ang katawan ko. Parang unti-unti akong hihigo. Pinikit ko ang mga mata ko. Pinilit kong huwag makinig. Ngunit isang boses ang narinig ko. Boses ng bata. "Nurse, hindi ka makakatakas." Sa gitna ng pagtakbo, may biglang lumitaw sa pinto sa kaliwa. Walang numero, walang pangalan. Agad akong huminto. "Lando,
Baka ito na ang daan palabas. Ngunit tumiling siya, hindi lahat ng pinto rito ligtas, yung iba bitag. Pero kung hindi natin susubukan, dito tayo mamamatay, sigaw ko. Nagkatinginan kami at sa huli, pinili namin buksan ang pinto. Pagpasok namin, bumugad ang dilim. Hindi karaniwang dilim, parang walang hangin, walang oras, walang espasyo. Sa gitna ng sahig, may isang upuan at sa upuang iyon, nakaupo ang bata. Pero ngayon, mas malaki na siya, parang mabilis na tumanda. Maputla ang muka at sa mata niya may apoy na kulay itim. Nars, bulong niya, dito ka na, sa wakas. Kasama na kita. Lumapit ako, nanginginig. Ano ba ang kailangan mo sa amin? Ngumiti ang bata. Hindi ko kailangan ng tulong. Gusto ko ng kapalit. Matagal na akong iniwan. Ngayon, hindi na ako mag-iisa. Bigla siyang tumayo at ang mga katawan niya humaba, humigpit na naging aninong halos 3 metro ang taas. Sa inyo mananatili. Hinawakan ako ng malamig na kamay, ngunit bago pa ako tuluyang mahimik na sumigaw si Lando. Ako na lang, nagulat ako. Ano, Lando? Hindi. Kasalanan ko to. Ako ang nagkulong noon. Ako ang nagkulang noon. Ako ang dahilan kung bakit nandito pa siya. Kaya ako na lang ang manatili. Tumawa ang bata. Boses na parang lib. Kung ganun, pumili ka. Nars, siya o ikaw? Parang huminto ang oras. Alam kong kung ako ang pipili, masaktan ako habang buhay. Pero kung si Lando ang mananatili, baka tapos na ang sumpa. Nars, bulong ni Lando. Umayag ka na, mas matanda na ako. Ikaw ang may buhay pa sa labas. Namula ang mata ko sa luha pero wala akong magawa nang biglang bitawan ako ng bata. At siya namang ang hinatak papunta sa dilim. Habang hinihila si Lando, sumigaw siya, tumakbo ka, huwag kang lilingon. At sa huling pagkakataon, nakita ko siyang nilamon ng kadiliman. Ang mga mata niya puno ng tapang. Naiwan ako sa pinto, nanginginig at nakatingin sa wala. Paglabas ko, biglang bumalik ang pasilyo sa normal. Walang mata, walang kamay, walang boses, tahimik. Pero sa sahig, naiwan ang rosaryo ni Lando. Basag, punit ngunit nanginginig pa rin ang kaunti. Basag, punit, ngunit nagniningning pa rin kahit konti. Pinulot ko ito at saka ko lang naramdaman ang bigat ng lahat. Mag-isa na lang ako at sa malayo, muling narinig ang boses ng bata. Hindi pa tayo tapos ang laro natin, Nars. Nang tuluyang lamunin ng dilim si Lando, nag-iwan iyon ng butas sa puso ko. Ramdam ko pa rin ang bigat ng kamay niya sa braso ko. Parang nakatala ang bawat huling salita niya sa utak ko. Pero higit sa lahat, ramdam ko ang kasalanan. Kung pumayag ba ako na ako ang manatili, baka siya ang buhay pa ngayon. Hindi pa tapos ang laro natin, Nars. Bumalik sa isip ko ang boses ng bata. Umapit ako sa rosaryong naiwan ni Lando. Basag man ito, parang may init pa rin nanggaling. Tinitignan ko ang pasilyo. Tahimik, walang gumagalaw. Pero alam ko, hindi iyong katahimikan sa isa iyong bitag. Naglakad ako papunta sa nurse station. Doon ko naisip magsimula. Baka may dokumentong makapagpapaliwanag kung bakit ganito ang ospital. Pagdating ko, nagulat ako. Sa ibabaw ng mesa, nakahilera ang mga folder. Hindi basta-basta makaayos. Para bang may kamay na mismong pumesto sa kanila para makita ko. Kinuha ko ang isa. Tumigil ang hininga ko. Ito ang bata. Binasa ko pa. Nakalagay, dinala sa ospital dahil sa simpleng sakit sa tiyan. Walang dumating na doktor. Walang nagbigay ng gamot. Naiwan sa kwarto hanggang sa tuluyang mamatay. May nakadugtong pang mga tala. Pamilya, hindi nakabalik dahil sa kawalan ng pera. Stop. Inutusan na huwag pansinin. Biglang bumigat ang folder sa kamay ko. Parang bawat salita ay may bigat na kasalanan. Nang ibaba ko ang folder, naroon na siya. Nakatayo sa kabilang gilid ng station. Nakangiti, hawak ang lumang bola. Nahanap mo na, sabi ko, ang katotohanan. Napatras ako, kaya ka nandito dahil pinabayaan ka. Tumawa siya, pero hindi bata ang tawa. Malalim, matanda, puno ng galit. Pinabayaan? Hindi.
nilapastangan. Ako ang patunay na hindi lahat ng sugat gumagaling at ngayon panahon na para singiling ko sila isa-isa. Kasama ka. Bigla siyang naglaho pero naiwan ang bola. Gumulong iyon papunta sa akin. Kung makakatakas ka sa huling oras na ito, malaya ka. Kung hindi, aking ka na. Nag-ring ang orasan ng dingding. Eksaktong 12:00 ng hating gabi. Nagmamadali akong bumaba sa ground floor, ngunit hindi na iyon katulad ng normal na ospital. Ang dating puting sahig, naging dugo. Ang mga pintuan, puro bakal at kadena. Sa bawat bintana, may nakasilip na mukha. Mga dating pasyente, mga kaluluwa, lahat nakamasid. Narinig ko ang mga boses, sumama ka na, huwag ka nang lumaban. Higpit ang kapit ko sa rosaryo. Sa gilid ng hallway, may mga aninong gumapang. Unay maliit hanggang sa naging hugis tao. Mga nurse at doktor na wala ng mukha, parang guwang ang ulo. Tumakbo sila papunta sa akin. Hinampas ko gamit ang rosaryo ang una at nagliyab ito. Ngunit marami sila. 1, 2, 5, 10. Habang pinipigilan ko sila, narinig ko ang tawa ng bata mula sa itaas. Hindi ka makakatakas, nurse. Hindi ka nila hayang makaalis. Sa dulo ng pasilyo, may maliit na kapilya. Tumakbo ako papasok sa loob. Madilim din, pero sa gitna may altar na may nakatayong krus. Luma, kalawangin, ngunit may kakaibang liwanag. Lumapit ako, nilapag ang rosaryo sa paanan nito. Kung may Diyos pa sa lugar na to, tulungan mo ako. Biglang nagliyab ang rosaryo at ang liwanag ay kumalat sa buong kapilya. Narinig ko ang mga sigaw ng anino sa labas, parang nasusunog. Isa-isang naglalaho. Tumigil ang orasan, 12:59, 1 a.m. Lumuhod ako sa sahig. Akala ko ligtas na ako, ngunit naroon pa rin siya. Ang bata ngayon ay nakatayo mismo sa harap ng altar. Ang anyo niya, kalahating bata, kalahating halimaw. Akala mo tapos na, bulong. Hindi mo ako matatakasan. Dahil kahit anong gawin mo, buhay ka lang habang ako'y nandito. Hinawakan ko ang krus sa altar, pilit na binunot. Mabigat, para bang ayaw ko nitong umalis. Ngunit nang sumigaw ako at ginamit ang lahat ng lakas, bumigay ito. Itinutok ko ang krus sa bata. Nag-iba ang mukha niya mula sa galit, naging takot. Hindi mo ako pwedeng tanggalin. Dito ako nabuo. Ako ang ospital na ito. Hindi ka Diyos, sigaw ko. Isa kang alaala ng kasalanan. At tapos na ang oras mo. Ibinangga ko ang cross sa kanya. Isang malakas na liwanag ang sumabog. Napuno ng sigaw ang buong ospital. Sigaw ng bata, sigaw ng lahat ng kaluluwa. Parang pinakawalan sa mahabang pagkakakulong. At nang bumalik ang katahimikan, wala ng bata. Nawala rin ng dugo sa sahig. Naging normal muli ang ospital. Lumabas ako ng kapilya, tahimik, parang walang nangyari. Ngunit sa sahig, nakita ko ang bola. Wala na ang bata, pero naiwan ang bola. Pinulot ko ito at nararamdaman kong hindi patapos ang lahat. Kinabukasan, dumating ang ibang staff. Walang nakapansin ng kakaiba. Para bang ako lang ang dumaan sa bangungot na iyon. Ngunit sa bawat sulok ng ospital, ramdam ko may mga matang nakamasid pa rin. At tuwing hating gabi, marinig ko pa rin ang mahinang tunog ng bola na gumugulong. Hindi pa tapos ang laro natin, nurse.